Good morning, students, and welcome back to our part 2 of our lesson 3 for today. And for now, we are going to discuss anything and everything about atomic number, atomic mass, and the number of neutrons of an atom. So, matututo tayo ngayon if how can we be able to solve. Paano nga ba natin hahanapin ang atomic number, ang mass number, at ang number ng neutrons ng isang element. So, paki-ready ng inyong mga periodic table dahil gagamitin natin yan ngayon. At ang una nating example na gagamitin na element ay ang ating sodium. Okay. So, yan ay may element symbol na capital N at small letter A, which actually means natrium in Latin. Okay. So, in Latin, ang ibig sabihin ng element na yan ay soda or sodanum. Ang ibig sabihin noon, back on those days, yan ay ginagamit bilang headache remedy. Diba? So, yan ang chemical symbol natin, yung may first and second letter. At sa taas niyan, makikita natin, may small unit. Yan ho yung tinatawag nating atomic number. Diba? So in short, ano yung atomic number? Yan ho yung number ng proton at ng electron sa isang element. At sa baba ng ating element, makikita nyo ang number na minsan ay may decimal pang nakasulat. Yan ho ang tinatawag nating average atomic mass. Okay? So later we will discuss kung paano nga ba kinukuha ang atomic number or ang atomic mass ng isang element at kung paano kinukuha or diniderive naman ang mass number galing sa average atomic mass ng isang element. So sa lesson na ito, pag-aaralan natin kung paano nga ba kinukompute yung bilang ng atomic number, ng mass number, ng bilang ng protons, neutrons, at electrons ng isang element. So, balikan natin yung example natin na sodium. Yan. So, kung titingnan nyo sa inyong periodic table, mga bata, yan. Yung 11 na nakikita nyo sa taas, ito yung tinatawag nating atomic number. Okay? So, review ulit sa baba, katulad ng sinabi ko kanina, yung 22.99 na yan yung tinatawag nating average atomic mass ng isang element. So, minsan makikita nyo yung element na sodium nakasulat Na, may 23 sa taas, may 11 sa baba. Yun po ay sa kadahilanang yung atomic number niya ay nandun na sa baba at yung atomic mass niya ay nandun na rin sa taas. Diba? Ngayon magtatanong kayo, teacher, paano naging 23 yung nasa taas? Yun ay sa kadahilanang kapag tayo ay nagko-compute ng mga ganitong equation, inira-round off na po natin. So, common sense, pinakamalapit, 22.99. Saan ba siya mas malapit? Sa flat 22 o sa 23, natural, 23 na ho yung ilalagay nating mass number ngayon. Okay? So, let's move forward. So, gusto ko lang i-explain ng maigi yung ating sodium 23 kanina. Diba? Actually, meron din namang sodium 24 at sodium 22. Okay? Yun nga lang, sa kadahilan ng ang nakikita nyo kaninang average atomic mass ay 22.99. So, yung isotope ng sodium 23 ang pinaka-the best na gamitin natin. Okay? Take note, pakitandaan sa isang element. Okay? Ang atomic number ay hindi pwedeng magbago dahil yun ang kanyang identity sa periodic table. Kung pang-ilan ang atomic number na nakasulat dyan, yun yung kung pang-ilan siya sa periodic table. Check nyo ng maigi. Samantalang yung tinatawag naman na atomic mass, yun ang pwedeng magkaiba-iba. Depende sa klase ng isotope. Diba? Isotope, isang klase lang yan ng element na may ibang atomic mass. So, I would really suggest sa mga susunod na portion
please do take down notes sa notebook nyo sa science for you to be guided accordingly. Kasi although sa level ko, madali lang isolve yung mga ganitong problem, I know it's really hard on your part also, especially that we're doing it online. You have to keep track of that. You have to keep sake of that. Kung maililist nyo sa notebook, mas maigi, okay? So, let's move forward then to the computation part. So, ito yung mga bagay na dapat nating tandaan or alalahanin. We have to associate this with the word itself, yung kung paano natin makukompute yung ating mga hinahanap. So, for the number of protons, it is always equal to the atomic number, okay? So, whatever the atomic number of the element, yun din ho yung bilang ng proton niya, okay? How about the neutrons? It is always equals to the mass minus the atomic number of an element. Okay. At paano naman natin makukuha yung electrons? Alright. So, napakasimple. So, yung electrons, yung atomic number, kung merong charge, ima-minus mo lang po siya doon. So, one great example natin ay yung element na aluminum. Pakihanap po sa periodic table. Ngayon, walang charge yung aluminum. Kaya kung anuman ang nakasulat na atomic number niya, yun din ang number of electrons niya. Okay? Yun po yung ibig kong sabihin kung may charge. Kung may nakikita kayong negative o wala. Kasi kung wala kayong nakikita, matik na yan, hindi yan negative. Okay? Magbibigay naman ako ng example ngayon ng aluminum na may charge, na may cation na +3. Okay? So, ibig sabihin, mas mataas ng 3 yung proton niya kaysa sa electrons. So, bibigyan ko naman kayo ngayon ng scenario. What if negative yung nakikita nyong sign? Okay? So, let's get ready. So, kapag negative po ang nakikita nyong sign, yan ay tinatawag na anion. Diba? Yung binabasa nating anion na tinuturo nun sa chemistry. Diba? Kabaliktaran sa ng cation. Ibig sabihin naman nun, mas marami ng 3 yung electrons niya kaysa sa proton. So ngayon, ipapakita ko sa inyo sa pinakamadaling paraan kung paano ba natin makukuha ang number of protons, neutrons, at electrons. Okay? So, makinig. So, sa ating example, balikan natin yung sodium. Yan. Paano nga ba natin makukuha yung proton muna? Na tatandaan natin, balikan nyo na ang proton ay equal sa atomic number ng isang element. Ngayon, kung ang atomic number ay 11, so 11 din ang proton niya. Okay? So, isulat nyo 11. Pagdating naman sa neutron, ito ay yung mass number minus atomic number na 11. So, ito ay magiging 12. Okay. Ngayon, paano naman natin makukuha yung electron? Di ba yung electron, atomic number minus charge. So, wala kayong charge na nakikita. So, ibig sabihin, 0 ang isusulat nyo. Yan. So, sa chemically balanced na element na katulad nito, ang proton at electron ay pareho. So, paano naman ngayon kung kapag positively charged ang isang element? Ayun. So, di ba napagkwento natin kanina na iba ang magiging number of proton at ng electron, ito ay depende kung may charge ang element o wala. So, first example natin, halimbawa, may positive charge. Okay? So, gawin nating example si aluminum. Yan. Diba? Si aluminum 13, 27 sa taas. Ngayon, siya ay positive 3. Yan. So, ibig sabihin, may extra 3 sa kanya. Paano natin malalaman ang number of protons? Ulit, ito ay nakabase sa atomic number or bilang ng atomic number. So, kung ang atomic number natin ay 13, ang bilang din ng ating protons ay 13. Yan. That is absolute.
paano naman si neutron? Ito ay yung mass number minus atomic number equals 14. So, yun ang bilang ng neutron. And since si electron is atomic number minus charge, which is positive 3, so, 13 minus positive 3, magkano? 10. Yun. So, yun ang bilang ng ating proton na 13, ang neutron 14, at electron 10. So, mas marami ang proton sa electron. Okay, so gawa naman natin ng example kapag negative ang charge ng isang element, di ba? So, best example nito, yung ating sulfite ion na may negative 2 or 2 negative na charge. Yan, so isulat natin siya. Yan, 3316 sulfite ion may 2 negative. Diba? Ngayon, bilangin natin yung number of protons. Ulit, the number of proton is the number of the atomic number. So, ibig sabihin, ang number of protons ay magkano? Tumpak. Yun ay 16. Yun. Bilangin naman natin ang number of neutrons. So, ulit, mass number minus atomic number, 33 minus 16, magkano? 17. Yan. Ngayon, we go to the electrons. Diba? Atomic number daw minus charge. So, 16 minus negative 2, magiging positive po yan, at yan ay magiging 18. So, sa situation na to, mas lamang naman si electron kaysa kay proton. Okay? Ito ay tinatawag na anions or anions. Diba? Kabaliktaran ng cations kapag mas marami naman ang proton sa electron. Ngayon, subukan naman natin to, class. Paano kapag present sa inyo ang problem mo ang element sa forma na hindi kayo pamilyar o wala sa example ko? So, ganito ang gagawin nyo, ha? Halimbawa, si silicon 29. Okay? Sulat natin dyan. 29. So, susulat natin yung symbol mamaya ni silicon. Ngayon, marahil nakakalito. Ano po ba yung 29? Yun po ba ay atomic number or atomic mass? So, kung titingnan nyo sa periodic table, si silicon ay pang-14 na element. So, ibig sabihin, kung siya ay pang-14 na element, yung 29, yun ay ang kanyang atomic mass. Since 29 ang atomic mass niya, lalagay mo yun sa taas, yung 40 naman, being the 14th element, ilalagay mo yun sa baba. Yun. So, hindi porket silicon 29, pang 29 na element, ha? I-check nyo palagi sa periodic table. So, okay, proton, 14, dahil yun din yung kanyang atomic number, yung neutron niya, mass, minus atomic number, 15, yung electrons naman, may charge ba? Wala. Tama, walang charge. Magre-retain siya sa 14. Diba? Kasi atomic number minus charge. Okay? Alright, salamat. At sa maniwala kahit sa hindi, ay ganun lamang kasimple ang mga problems kung paano natin makukuha ang bilang ng proton, neutron, electron, atomic number at mass number ng isang element. Okay, so bigay-did lang, sundan yung video, at wag na wag po natin kakalimutan sagutan sa ating mga notebook ang exercise under lesson number 1 ng module 3, letter B, completion type, at gawin yung reference ang video na to. Okay, so syempre sasagutan nyo yun. Pareho A at B. Sinasabi ko lang na yung letter B, ito yung magiging
reference video nyo. Okay? So, yun lamang po. Salamat. And moving forward, kapag okay na kayo, nakapag-notes na kayo, pwede na kayo mag-proceed sa part 3 ng ating module 3. Maraming salamat. Keep safe, everyone.